Don't worry, talk to me calmly, sabi ni Luke habang nasa isang event. Pinapakinggan niya ang nobya. Muli kinuwento ni Rebecca ang nangyari. Napaisip si Luke at sinabing, "Huwag kang mag-alala, ako nang bahala rito." Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, tumingin siya sa harap ng event site. Nasa gitna si Zephyr. Lalapit si Luke pero hinarang siya ni Mr. Jomar. "Pasensya na. Kailangan mo magpa-schedule para makausap ang aming boss, Mr. Zephyr." "Ako si Luke. Natatandaan mo ba ako?" Sumigaw si Luke upang makuha ang atensyon ni Zephyr. Tumingin si Zephyr sa kanya at tumango. Alam niyang si Luke ay ang nobyo ni Rebecca. Tinanong niya to, "Ano nangyari?" "Parang naaksidente si Sarah. Tumawag si Rebecca kanina. Sinabi niyang umuulan ng malakas sa labas. Mukhang naaksidente si Sarah pa uwi." Nagdilim ang mukha ni Zephyr sa narinig. "Ano sinabi mo?" Sumagot si Luke. Narinig daw ni Rebecca ang malakas na ingay ng telepono. Pagkatapos ay tumahimik na si Sarah. Sabi niya nag-uusap pa sila kanina at sinabi ni Sarah na malapit na siya sa bahay kaya malamang na naaksidente siya. Bumukas ang gulat sa mukha ni Zephyr at kagad nang malis sa lugar, kasama si Mr. Jomar na hindi nagsasabi ng kahit na ano. Nagtatanong ang lahat kung bakit umalis si President Zephyr. Kakasimula pa lang ng event at malapit na siyang magbigay ng talumpati. Bakit bigla siyang umalis? Sumakay si Zephyr sa kotse. Magmaneho ka papunta sa direksyon ng villa sa Cavite at ipunin ng ibang tao. Hatiin sa dalawang grupo. Ang isa ay maghahanap sa mga Cavite at ang isa ay maghahanap malapit sa kanyang opisina. "Yes, sir." Agad sumunod si Mr. Jomar at mabilis na inisikaso mga tauhan nila. Tinangka ni Zephyr na tawagan si Sarah habang siya nasa likod ng sasakyan. Pero hindi makontak. Lalo pang humigpit ang kanyang sobrang pag-alala. Pagkaranas 10 minuto, tumunog ang telepono ni Mr. Jomar. Matapos makinig ng ilang salita, nagtanong siya. Nahanap na ba siya? Tumingin si Mr. Jomar sa kanya na nakaupo sa likuran. Malinis ang kanyang suit pero ang malamig niyang ekspresyon ay nagpapakaba sa mga tao. "Sir, nasa Cavite po siya. Naaksidente ang kanyang kotse at nahulog to sa bangin. Nawala na siya ng malay. Umuulan ng malakas at hindi magalaw ng assistant Elmer si ma'am. Tinawagan na nilang ambulansya. Magmaneho ka ng mabilis papunta doon." Walang ibang emosyon na makikita sa mukha ni Zephyr, maliban sa malamig na ekspresyon. Pero kung titingnan ng mabuti, makikitang bahagyang panginginig ng kanyang kamay sa kanyang hita. Pagdating nila doon, nakita niyang nakatayong isang grupo ng mga bodyguard na may hawak litim na payong sa harap ng Porsche. Alam ng lahat na nasa loob ng kotse si Sarah, pero walang sino man ang nangangahas na galawin siya. Mabilis na tumakbo si Zephyr papunta sa kotse at nakita si Sarah na walang malay. Nakapikit ang mga mata, duguan ng ulot maputlang mukha. Malamang nasasaktan siya sa kanyang nakikita. "Nandiyan na bang ambulansya?" tanong niya sa mga bodyguard. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Kahit hindi siya marunong mag-first aid, natatakot siyang galawin si Sarah sa kotse. Umiling ang mga bodyguard at tila napakabigat ng atmosfera na mahirap huminga. Hawak ni Mr. Jomar ang payong na nakasangga sa kanya sa gitna ng ulan. "Sir, darating na po siguro ang ambulansya. Huwag po kayo masyadong mag-alala." Paano siya hindi mag-alala? Maputla ang mukha ni Sarah. Tila wala ng buhay. Hindi sinasadyang tinaboy niyang payong at yumuko. Gusto niyang punasan ang mukha ni Sarah gamit ang tuwalya, pero pinigilan siya ni Mr. Jomar. "Sir, hindi po natin alam kung may internal na pinsala si ma'am. Mas mabuting huwag siyang galawin para maiwasan ang mas matinding pagdurugo." Humintong nanginginig ng mga kamay niya sa ere. Sa oras na yun, dumating ng ambulansya at bumaba ang 2 medical staff. Tinignan sila sa loob ng kotse at nakitang hindi naipit si Sarah. Tumama sa mukha niyang airbag na nakabawas ng malaking bahagi ng puwersa. Dahan-dahan nilang nilabas mula sa kotse. Wala tong malay, nakahiga ng walang galaw sa stretcher. Mahina, maputla at tahimik. Nagpayong ang lahat ng bodyguard para sa mga medical staff habang tinutulungan nilang ipasok si Sarah sa ambulansya. Sumama siya sa loob ng ambulansya patungong hospital. Wala pa ring malay si Sarah. Ang mga salita ay malabo. Ngunit naririnig ni Sarah ang isang boses na paulit-ulit siyang tinatawag. Hindi niya alam kung sinong taong yon,
Pero alam niyang paulit-ulitong nagsasabing, "Huwag matulog, buksan mo yung mga mata at tingnan mo ko. Huwag kang matulog." Mahigpit na hinawakan ng taong yun ang kanyang kamay. Pagkalipas ng hindi malamang oras, naramdaman niyang parang lumulutang ang kanyang katawan at may sumilaw ng flashlight sa kanyang mga mata. Narinig niya may nagtanong gamit ang bahagyang paus na boses. Kamusta na siya? Sinalo ng seatbelt at airbag ang halos lahat ng impact, kaya ang ulo lang niya ang nasaktan. Nagkaroon siya ng bahagyang concussion. Sagot ng isang mahinahong lalaki. Bakit hindi pa siya nagigising? Nashock siya dahil sa sobrang pagdurugo. Kailangan niyang manatili sa ospital ng ilang araw para sa obserbasyon. Tumahimik ang lalaki, lumapit sa kama at muling hinawakan ang kanyang kamay. Isang araw at isang gabi ka nang natutulog. Bakit hindi ka pa nagigising? Lumipas pa ang isang araw at ang dilim sa ilalim ng kanyang mga mata ay naging pulang liwanag. Mula sa pulang liwanag, pabalik sa dilim. Parang gabi na, narinig niya sinabi ng lalaki. Gising ka na, handa akong gawin ng kahit na ano para sa'yo. Patuloy na kinakausap siya ng lalaki. Kahit may ibang pumasok, hindi tumalis at mahigpit pa rin hinawakan ang kanyang kamay. Nakaramdam na matinding sakit ng ulo si Sarah. Gusto niyang abutin ang kanyang ulo, ngunit nang subukan niyang igalaw ang kanyang kamay, may humawak dito. Gising ka na? Bahagyang nagulat ang boses ng lalaki. Dinilat niya ang kanyang mga mata. Medyo malabo pang kanyang paningin pagkatapos ng 2 araw na pagkakoma. Ang lalaking nasa harap niya ay kasing gwapo pa rin ng dati. Ngunit mas payat na siya at puno ng pula ang kanyang mga mata. Malamang dahil hindi siya nakatulog ng matagal. Ikaw, gusto sana magsalita ni Sarah, pero wala siyang lakas. Lumapit si Zephyr ng konti, maingat ang kanyang boses. Ano sabi mo? Masakit ang ulo ko, mahina niya sinabi. At namuong mga luha sa kanyang mga mata. Agad na pinindot ni Zephyr ang nurse bell, ngunit pakiramdam niya hindi pa yung sapat kaya't sumigaw siya kay Mr. Jomar. Tawagin mo si Rod. Dumating si Rod matapos ang ilang sandali. Pagkatapos suriin si Sarah, sinabi ni Rod sa kanya. Bahagyang naalog ang ulo ni Sarah at normal ang pagkakaroon ng sakit ng ulo. Wala namang malubhang problema kung gising na siya. Maluwag ang paghinga niya sa narinig at agad siyang nagtanong. Masakit ang ulo niya ngayon. May paraan ba para mabawasan yon? Reresetahan ko siya ng painkillers. Sagot ni Rod bago tuluyang lumabas ng kwarto. Bumalik siya sa gilid ng kama at tinitigan siya ng may malasakit. Maingat niyang hinaplos ang mukha ni Sarah. Sinabi ni Rod na ayos ka na. Kailangan mo nang uminom ng painkillers. Mahinang lang ang naisagot ni Sarah. Gusto niyang magsalita ngunit wala siyang lakas. Pagkatapos niyang uminom ng painkillers, unti-unti siyang nakatulog muli. Habang natutulog, palaging nakakunot ang kanyang noo para bang may bumabagabag sa kanya. Umupo si Zephyr at maingat na itinuwid ang mga kunot sa noo ni Sarah. Katulad ng palagi niyang ginagawa, ano kayang bumabagabag sa kanya ng ganito? Hindi alam ni Sarah kung gaano siya katagal na natulog. Nang magising siya, maliwanag ng araw at hindi na gaano masakit ang kanyang ulo. Pumikit-pikit siya, dahan-dahan tumingin sa paligid hanggang sa mapansin ang isang itim na ulo sa harap ng kanyang kama. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino yon. Si Zephyr. Nakaalala ito sa kanyang tabi. Hawak ng mahigpit ang maliit niyang kamay. Gusto sanang bawiin ni Sarah ang kanyang kamay upang haplusin ang kanyang ulo. Mahigpit na nakabalot to, tila may benda. Sobrang higpit ng napagkakahawak ni Zephyr kaya't hindi niya maialis ang kamay. Kaya't bahaglayang siyang nagpumiglas. Kaunting galaw lang ang kinakailangan para magising si Zephyr. Tumingin siya kay Sarah at unti-unting luminaw ang kanyang mga mata. Gising ka na? Masakit pa rin bang ulo mo? Ang kabaitan ng boses ni Zephyr ay nagdulot kay Sarah ng konting pagkabahala. Hindi. Parang masikip lang ang ulo ko. Ano nakabalot dito? Tanong niya sa mahina't paus na boses. Gauze yun. May sugat ka sa ulot na walan ka ng maraming dugo. Maingat na hinawakan ni Zephyr ang kanyang kamay at dinala sa noo na may gauze. Maari mong hawakan pero wag mo tong bunutin. Oo, nang mahawakan niyang gauze, naisip niyang may sugat nga siya sa ulo. Masakit pa ba? Hindi, para may konting pagkahilo lang ako nadarama. Katulad kapag nagkakasipon ako. Sagot niya nang nahihirapan.
Nagpatuloy si Zephyr sa mahinahong tono. Normal lang yun, nagkaroon ka ng aksidente sa sakyan at concussion. Makakaranas ka ng pagkahilot, sakit ng ulo. Baka makaramdam ka rin ng pagsusuka. Gusto mo bang sumuka? Iniling niyang kanyang ulo, ngunit bigla niyang naisip ang masamang mukha ni Arman. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Zephyr at sinabi, "Si Arman, siyang bumangga sa akin gamit ang kanyang truck." Bumigat ang ekspresyon ni Zephyr. "Alam ko. Nagpadala na ako ng mga tao para hulihin siya." Si Arman ay nabugbog na at halos hindi makilala. May malamig na tonong boses ni Zephyr. "Huwag kang mag-alala, sinaktan ka niya. Titiyakin kong magbabayad siya." Nagkatubili si Sarah na may pag-alala. "Anong plano mong gawin sa kanya?" "Pagbabayarin ko siya sa parang ginawa niya sa'yo." Kumikislap ang mga mata ni Zephyr sa matinding galit. Dumaan sa isip niya ang idea na durugin si Arman gamit ang truck tulad ng ginawa niya kay Sarah. Huwag kang lumabag sa batas para sa akin." Nagmamakaawa si Sarah. Nanginginig ang kanyang ulo. Ibigay mo na lang siya sa pulis. Ayaw niyang ma-involve si Zephyr sa anumang legal na problema dahil sa kanya. Sumagot si Zephyr sa kanya. "Hindi ko to gagawin ng ako lang." Ngunit patuloy pa rin siya sa pakikiusap dito. "Ibigay mo na lang siya sa pulis. Ayoko marumihan ang pangalan mo. Ikaw ang presidente ng isang malaking kumpanya. Kailangan mo manatiling malinis at perpekto." "Hindi ko siya basta-basta mapapalampas." Malamig ang mga mata ni Zephyr. Baka sa matinding puot. Hinila ni Sarah ang kanyang manggas. "Makinig ka sa akin. Huwag mong hayaang marumihan ng dugo ang mga kamay mo." Tumingin siya sa mukha ni Sarah. Ayaw nitong marumihan ng dugong mga kamay niya. Ngunit sa totoo lang, nasa impyerno ang mga kamay niya. Matapos ang mga taon ng paghihiganti para sa kanyang ama. Pero ang mga tao ay kusang tumalon mula sa building sa huli. Si Rogelio na lang ang natira. Kung mamamatay si Rogelio, baka mawala ng galit sa kanyang puso. Ngunit siya, minamahal niyang anak nito. Oo, inamin na niyang pagtingin sa asawa. Hindi niya matanggap. Sa wakas, bahagyang yumuko si Zephyr. Niyakap siya sa kanyang mga bisig at may hinahong nagsalita. "Alam ko, ibibigay ko siya sa pulis." Ngumiti si Sarah sa kanya. Pagkatapos, nag-utos din siya na magpadala ng lugaw mula sa Greek Hotel, ang paboritong lugar na kinakainan ni Sarah. Pinakain niya to. Paminsan-minsan tumitingin si Sarah kay Zephyr. Hindi na nangyayari ang bagay na to. Na ganito to kalambing sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng hindi siya makapakali. May mga pag-aalinlangan sa isip niya ngayon. Matapos niyang maubos ang lugaw, pinunasan ni Zephyr ang kanyang bibig at nagtanong, "May gusto ka bang kainin pa?" Umiling siya at nagsabing, "Busog na ako. Kung gayon magpahinga ka na muna dito. Ayusin ko ang tungkol kay Arman." "Okay." Umalis si Zephyr, lumapit kay Mr. Jomar na naghihintay sa labas. Sinabi niya ng may malalim na boses, "Ibigay si Arman sa pulis." Nag-isip si Mr. Jomar na baka nagkamali siya sa narinig at nanlaki ang kanyang mga mata. "Sir, sa wakas, nahuli natin siya. Itong lalaking ito ay nagtatago sa iba't ibang lugar na parang palos." "Hindi mahuli." Madilim ang mukha ni Zephyr. Putulin ang lahat ng kanyang mga kamay at paa. Ibigay siya sa pulis at pagkatapos ay magpadala ka ng tao sa kulungan. Alam mo nang gagawin. Hindi pa niya natapos ang kanyang mga sasabihin, pero naintindihan na ito ni Mr. Jomar. Ibig sabihin niya na dapat parusahan mo na to at pagkatapos ay kulong at doon na lang kitilin ng buhay. Ito talagang pinakamagandang paraan. Maraming death row prisoners sa bilangguan. Ano namang masama kung papatay ng isang taong tulad ni Arman? Ito ay mas ligtas na paraan upang hindi sila madamay. Opo, sang-ayon ni Mr. Jomar. Dumating si Rod para palitan ng gasa ni Sarah. "Kamusta ng pakiramdam mo ngayon?" Tanong ni Rod habang nag-a-apply ng gamot. "Medyo nahihilo lang ako," sagot niya ng malumanay. "Normal lang yun, kung masakit, uminom ka ng painkillers." "Swerte mo sa pagkakataong ito. Head injury lang ang nakuha mo. Okay ang mga buto mo. Manatili ka sa ospital ng ilang araw at kumain ng masustansya." "Salamat," sagot niya ng mahinat pagkatapos ay nagtanong, "Dr. Rod, gaano nakatagal ako natulog?" 3 araw at 2 gabi, sagot nito. "Sa panahon nasa coma ka, si Zephyr nag-alaga sa'yo."
Hindi siya natulog ng 2 o 3 araw. Kapag bumalik siya, sabihin mo matulog siya. Sinabihan namin siya pero hindi siya nakikinig. Hindi siya nakikinig? Bakit parang hindi to kapani-paniwala sa kanya? Paano naging ganun kaseryoso si Zephyr sa kanya? Oo, natutulog ka ng ilang araw. Hindi mo alam kung gaano kasama ang kanyang ugali. Ang mga medical staff namin ay natatakot ng pumasok sa ward na to. Sino mga aksidenteng humipo sa'yo natatakot sa kanyang mga mata? Hindi ma-imagine ni Sarah kung anong itsura ng ekspresyong iyon. Galit ba to? O nalilisik ang mata? Ngunit sa kabuuan siya'y na-touch. Nag-usap ang dalawa sa loob ng ilang minuto at nang bumalik si Zephyr, tinulak niya ang pinto at nakita silang nag-usap at nagtatawanan. Sinipat ni Zephyr si Rod at ang kanyang mga mata'y tila may nakatagong malamig na galit. Naiisip ni Rod na tiyak na ito yung naiinggit, kaya't ngumiti at sumigaw. Zephyr, nandito ka na. Oo, umupo si Zephyr ng mahinahon at halatang eye bags sa ilalim ng kanyang mga mata. Tumingin si Sarah sa kanya at sinabing, matulog ka ng konti. Pinapalayas mo ko? Tanong ni Zephyr sa kanya. Hindi. Iniling ni Sarah ang kanyang ulo na may lambing sa kanyang malalaking mata. Mukha kang pagod na pagod. Magulong buhok mo. Magpahinga ka at ayusin ang sarili mo. Nang bagitin ang tukol sa kanyang itsura, naisip niya hindi pa siya nag-ahit ng 3 araw. At may bilog na asul na balbas sa kanyang panga. Bago umalis, binili na niya si Zephyr na magpahinga ng maayos. Si Sarah naman ay nakatanggap pa rin ng IV. Sobra na siya sa tulog at hindi na makatulog pa. Nais niyang hanapin ang kanyang mobile phone, ngunit natagpuan niya na sira na to. Tinignan niyang kisame na nakabalandrang katawan sa kama. Pagkalipas ng ilang sandali may pumasok sa pinto ng ward. Si Rebecca pala to. Nagliwanag ang mata niya. Rebecca, bakit nandito ka? Tinawagan ako ni Zephyr at sinabing nagising ka na. Tsak na nababato ko sa ospital kaya't pinasabi niya sa akin na pumunta ako upang makasama ka. Lumapit si Rebecca sa kanya na may dalang basket ng prutas. Saan ka nasaktan? Patingin nga. Hinawakan ni Rebecca ang benda sa kanyang ulo. Uminom ng tubig si Sarah at sinabing, nabangga ko lang ang ulo ko at nagkaroon ng concussion. May iba ka bang sugat sa katawan? May mga pasalang sa mga kamay at paa at tinurukan na ako ng IV para mabawasan ang pamamaga. Tinuro niya ang IV bottle sa kanyang ulunan. Ano nangyari sa iyo sa pagkakataong iyon? Umuulan ng malakas noon at tinawagan kita. Sa unay sumagot ka pero bigla na lang may malakas na tunog. At pagkatapos wala na ako narinig buhat sa iyo. Hindi pa alam ni Rebecca nangyari kay Sarah, kaya kinawento niya to kay Luke. Pagkatapos sinabi ni Luke yun kay Zephyr at muling tinawagan niya si Zephyr upang sabihin sa kanya na ligtas ng kaibigan. Sinabihan niya si Zephyr na tawagan siya. Kapag nagising na si Sarah, kinuwento ni Sarah sa kanyang buong kwento. Sumagot si Rebecca na galit na galit. Ano problema ni Arman? Bakit siya magtatanim ng galit sa'yo? Wala ka namang ginagawang masama sa kanya. Napakawalang hiya talaga ng hayop na yun. Tumango siya. Kaya ang mga tao may madidilim na puso, may mga baluktot na pag-iisip. Nahuli na ba siya ng mga pulis? Tanong ni Rebecca. Sinabi ni Zephyr na may mga tao na siyang pinadala sa istasyon ng pulis. Para imbestigahan si Arman. Mas mabuti yun, demonyo siya. Sagot ni Rebecca sa kanya at pagkatapos tinanong siya nito. Bes, gusto mo bang kumain ng prutas? Bumili ako ng mga peach na gusto mong kainin. Bigyan mo ko ng isa. Medyo nagkaroon na siya ng ganang kumain matapos ang ilang araw na pagkakatulog. Binalatan ni Rebecca ang peach at inabuto sa kanya. Pero napansin ko kamakailan na si Zephyr talagang mabait sa'yo. Sa tuwing ikaw ay nasa panganib, lagi siyang nandyan para ipagtanggol ka. Kumagat siya sa peach at tumango bilang pagsang-ayon. Noon, madalas hindi siya umuwi sa'yo pero kapag nasa panganib ka, lagi siyang nandyan na tanda kang protektahan. Tapos ngayon nagbago na siya. Lagi na siyang nasa tabi mo. Nagiging sobrang bait niya sa'yo. Hindi makapaniwala si Rebecca na ganun ang pinagbago ni Zephyr. Nanatiling tahimik si Sarah. Napansin yun ni Rebecca. Kaya tinanong siya nito. Bakit hindi ka nagsasalita? Pumutong hininga siya. Sa tingin ko rin mabuti siya pero ngayon hindi na tungkol sa kung gusto niya ba na makasama to o hindi. Kung hindi ang ibang tao hindi gustong magsama sila, ang kanyang naiisip. Huwag na muna natin itong pag-usapan, Bes.
Nasugatan ako nito mga nakarang araw. Kailangan ko manatili sa ospital ng ilang araw at maaari hindi ako makapasok sa studio. Sabi na lang niya sa kaibigan, okay lang yun, nandito lang naman ako. Akong bahala sa studio natin. Sagot ni Rebecca sa kanya. Sa anumang kaso, hindi naman ganong abalang studio kaya hindi na kailangan ng maraming tao. Ganito ang simula ng isang negosyo. Nasa unang taon pa lamang sila at hindi naman pwedeng agad-agad na makikilala. Kailangan ng oras para makapagayos. Pagbalik ni Zephyr sa ospital, nagbihis siya. Nakasuot at leather shoes siya. At ang kanyang itsuray talagang gwapo. Pumasok siya mula sa labas at nakita si Rebecca doon. Kaya tinanong niya to, kumain na ba kayong dalawa? Hindi, makikita kasi kami ni Luke ngayong gabi. Sagot ni Rebecca kay Zephyr. May date sila ng kanyang boyfriend at mag-dinner sila sa labas. Nang umalis na si Rebecca, tinanong ni Zephyr si Sarah, nabawasan na bang pagkahilo mo? Mas mabuti na ako ngayon. Nakita ni Sarah na may hawak siyang lunchbox at gusto niya sanang umupo pero pinagsiksik ni Zephyr ang dalawang unan sa likod niya upang hindi siya mahirapan. Nagluto si Aling Lydia ng yung paborito mong drumstick at sinigang ngayong gabi. Binuksan ni Zephyr ang lunchbox at bumango ang amoy sa paligid. Umiti si Sarah na makitang masarap na pagkain. Lumiwanag ang mga mata ni Zephyr na makitang kanyang ngiti. Habang kumakain, may kumatok sa pinto ng silid at ito'y bumukas. Si Marlon Alba ay nasa pintuan. May hawak na bouquet na pink na roses sa kanyang malaking kamay. Anong ginagawa mo rito? Naging malamig ang mukha ni Zephyr na makita siya. Narinig ko na nagkaroon ng aksidente sa sasakyan si Sarah. Kaya't dumaan ako upang makita siya. Ngumingiti si Marlon habang matatag na pumasok. Sarah, dumaan ako para makita ka. Inabot niya ang mga bulaklak kay Sarah. Eksakto nga hawakan na ni Sarah na biglang abutin niya ni Zephyr at ipatong sa sofa. Hindi magandang mukha ni Zephyr at walang kangiti-ngiting na salita. Huwag mo nang hawakan yan. Kailangan mo munang kumain. Hindi may paliwanag ni Sarah kung bakit parang kakaiba na naman si Zephyr. Kaya tinignan na lang niya si Marlon upang iyain kumain. Kumain ka na ba, Kuya Marlon? Nais mo ba kaming sabayan? Isang magalang na tanong lamang yun. Ngumiti si Marlon sa kanya. Kumain na ako. Nilapit niya ang isang folding chair at umupo. Nasugatan ka ba sa ulo? Oo, hinaplos ng benda sa kanyang ulo. Nagsalita si Zephyr sa isang malalim na boses. Huwag mong hawakan ng benda. Napilitan siyang ibabang kanyang kamay at sinabi kay Marlon. Nabanggang ulo ko at nagkaroon ng mild concussion. Parang nangyari sa akin ilang araw nang nakalipas. Pareho tayong nasa parehong sitwasyon. Ngumiti si Marlon at naalalang nangyari sa kanya nung nakaraan. Tatawa rin sana si Sarah, ngunit nakita malamig na mga mata ni Zephyr. Hindi siya naglakas loob na tumawat na natiling tahimik na may nakakunot na noo. Tinanong siya ni Marlon, nahuli na bang may sala? Kailangan mo ba ng tulong ko sa pag-asikaso nito? Nahuli na siya, hindi ba? Tumingin si Sarah kay Zephyr. Pinadala mo ba si Arman sa istasyon ng pulis? Sumagot si Zephyr na may malamig na tinig. Oo, tumango si Sarah na may kaunting sigla. Nakakulong na pala siya. Tumingin si Zephyr kay Marlon at sinabi ng walang emosyon. Kakagising niya lang at kailangan niyang magpahinga. Sige, tumayo si Marlon at nagpaalam na kay Sarah. Salamat sa pagdalaw, ngumiti si Sarah sa kanya. Sinundan siya ni Zephyr sa labas. Ano ba talagang pakay mo sa kanya? Ano namang babalakin ko sa kanya sa palagay mo? Natatawang tanong ni Marlon kay Zephyr. Matamang tiningnan ni Zephyr ang lalaki at may pagdududang kanyang tanong. Iniligtas mo siya minsan na para kang isang bayani. Hindi mo siya tutulungan nang wala kang dahilan. Ngayon, sabihin mo kung anong nais mo sa kanya. Tumingin si Marlon sa kanya na may madilim na ekspresyon at nagsalita din sa isang malamig na tinig. Siyempre, tinuturing ko siyang kapatid. Magkaibigan kami. Kapatid? Hindi niya ito pinaniwalaan. Tinaas ang kanyang kilay, tinignan to ng may pangungutya. Sinabi ni Marlon sa kanya, oo, nahulog ako sa kanyang alindog sa unang tingin ko pa lang. Subalit hindi naman maaaring maging kami kaya mananatili na lang kami magkaibigan. May masamang intensyon ka sa kanya, hindi ba? Ano man ang isipin mo, Mr. Zephyr, kaya mo saktan siya. Bulihin siya at maaari ako maging mabait sa kanya. Huwag tayong makialam sa isa't isa. Nang sipatin ulit ni Zephyr, umingit siya ng pangungutya. Sige na nga, pero sa kasamang palad, hindi siya interesado sa style mo.
O anong style ang gusto niya? Ngumiti si Marlon sa kanya. Sa style mo ba? Wala namang puso't hindi marunong makakilala. Anong magandang meron sa'yo? Lumubog ang mukha ni Zephyr sa narinig. Mr. Alba, magkakaroon ka ng fiancé, huwag ka na magnasa ng ibang tao. Kung hindi, hindi ka makakaligtas sa galit ng lahat. Pagkatapos sabihin yon, pumasok ulit siya sa silid. Nagsara ng pinto ng tuluyan. Nagpakita si Marlon ng isang mapangutyang ngiti. Akala ba nila hindi pinakasalan siya ni Mariel? Matitigil na siya? O paano niya maaaring pakasalan ng hangal na yon? Bumalik si Zephyr sa tabi ng kama na may malamig na ekspresyon. Ngunit na makita niyang kumakain si Sarah ng maayos na may makapal na bendahe, sa kanyang ulo lumambot ang kanyang puso. Matapos tapusin ang pagkain, nagbasa siya ng tuwalya upang punasan ang mukha ni Sarah. Tumingin to sa kanya na naguguluhan. Hindi ka pa ba aalis? Mananatili ako dito para alagaan ka. Hindi, okay na ako at kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Nung nasugatan ng binti ko, inalagaan mo rin ako. Hindi ako taong hindi marunong magpasalamat. Lumapit siya at pinunasan ng mga kamay nito gamit ang tuwalya. Gusto mo bang maligo ngayong gabi? Hindi pa naliligo si Sarah na 3 araw at parang hindi na siya komportable sa kanyang katawan. Tumingin siya sa direksyon ng banyo at pagkatapos tumingin sa kanyang sarili. Mukhang maayos naman siya nitong hapon. Magaan ang kanyang pakiramdam kaya dapat lang na maligo na siya dahil kaya na niya. Maliligo ako. Basta wag mo lang mabasa ang bendahe sa kanyang ulo, okay na yon. Sige, gusto sana siyang tulungan ni Zephyr na tumayo. Tumingin siya dito na may pagtutol. Ano bang ginagawa mo? Sasama ba to sa kanya sa banyo? Tamang hinala niya. Sinabi ni Zephyr sa kanya. Tutulungan kitang maligo. Hindi, tumanggi siya sa nais nito. Ano bang masama? Ano parte ng katawan mo hindi ko pa nakikita? Tumingin to sa kanya. Biglang namula si Sarah. Ayoko niyan. Kung ayaw mo, paano ko matumba ka sa banyo dahil sa kakulangan ng oxygen? At magdulot ng pangalawang pinsala sa iyong utak. Pagkatapos nito, binuhat siya ni Zephyr at dinala sa loob ng banyo nang walang sinabing anuman. Puno ng pagtutol si Sarah. Sabi ko ayaw ko. Hindi siya pinansin ni Zephyr at diretso nitong pinunit ang mga botones ng kanyang hospital gown. Nakalantad ang kanyang napakaputing balat na mula si Sarah ng husto. Ikaw, bakit sobrang domineering mo? Sabi ko ayaw ko na ikaw magligo sa akin. Tutulungan lang kitang maligo, yun lang.